Praise Malilayaw niya po ang absat, kabaranggayan niya nagtupakan, at naibag nga malutay aming kakabsat. Muli na naman po kaming magbibigay sa inyo ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Dawat mi bulod mi ang absat ang dengay kaligtiya sa tuwang asasaw ni Apo Diyos apang bitlang absat. Gyapang kami una nga rin timan nga malat nekan na kami malat tigundaway mi nga mangi-share nga iti nga santo nga sasaw ni Apo Dios itang balam nga gyamang kami unay kada kayo absat nga dingeg sabi nga dita dingeg pa ito nga sasaw ni Apo Dios absat dawat nga kapsat ni Pastor Joe nga mangi-share nga iti sasaw ni Apo Dios. Naimbag, kabalog, kakabsat, kabarangay, barangay nagtupakan. Kami po ay narito sa inyong harapan upang ipahatid po sa inyo ang salita ng Diyos na tinanggap po namin na walang bayad at ibibigay din po namin sa inyo na walang bayad. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay libre po sa mga taong lumalapit po sa Diyos. Narito po ang church ng The Voice of the New Birth Christian Church Incorporated na nais na sa inyo ipahatid sa inyo ang magandang balita hango po ng banal na kasulatan. At hindi po kami naparito upang sa inyo po ay magdagdag ng mga religion, hindi po, bagkos iparating po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos sa bawat makakarinig mo ng salita ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos, kabarangay. Kaya nais ng Diyos, plano ng Diyos, na ipaalam sa inyo na mahal ka ng Diyos sa buhay na ito. Narito po tayo upang tayo po ay makarinig ng mga mensahe na patungkol po sa banal na kasulatan na sinasabi niya po dito sa banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 16 at lagi na po itong naririnig ng iba. At sa mga iba po ay hindi pa man, ngayon po ay maririnig po natin ang sinasabi po dito sa banal na kasulatan patungkol po sa ating mga tao. Ano po ang sinasabi niya po dito sa banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 16. Ganito po ang sinasabi niya po, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na tinutukoy si Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paday tayo, pagkabasa sa ti Apo, salamat Panginoon, i-bless mo ang iyong salita sa lahat ng mga makikinig ng iyong salita. Lord, salamat Panginoon na ang aming lugar o Diyos ay patuloy mong i-bless dahil ang iyong salita o Diyos nahahayag sa lugar na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagkilos sa bawat puso, bawat pandinig, Panginoon, sa araw na ito na makakarinig ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat, ang iyong pag-ibig, paghari, maranasan po nila ang iyong pagkilos sa kanilang buhay. In Jesus' name, amen and amen. Sa pong mapagpalang hapon po, barangay nagtupakan. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa John chapter 3, verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Jesucristo. At alam po natin mga taga-Pilipinas na si Jesus ay kinikilala nating Panginoon dito sa bansa po nating Pilipinas. Si Jesus, si Jesus Christ, siya po yung napako sa krus 2,000 years ago na mahigit na nakakaraan po at siya po yung nagligtas o nagtubos sa sangkatauhan. Nagsabi niya po dito sa ating binasa, nang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Ulitin ko po ulit. Nasabi po dito sa Biblia, ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng salita ng Diyos sa tayong mga tao ay sumampalataya sa kaisa-isang anak na tinutukoy walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Hindi po siya bumanggit dito ng pangalan ng reliyon ng ating sampalatayanan, bagkos ang binanggit niya po dito ang pagsampalataya sa bugtong na anak
anak na walang iba kundi si Yesu Kristo. At naniniwala po ako na karamihan po sa religion dito po sa bundok ito, karamihan po sa kanila ay ang itinuturo ang pagsampalataya kay Yesu Kristo na ating Panginoon. Ang sabi niya po dito, sino mang sumampalataya, sino ka man, ano man ang kalalagayan mo, mahirap ka man, mayaman ka man, ano man ang reliyon mo, ang sabi po ng Biblia, kung tayo daw ay sasampalataya kay Yesu Kristo ay hindi mapapahamak. Bakit niya binanggit po yung hindi mapapahamak? Ganito po ang kanyang background kung bakit po nasabi po ng banal na kasulatan. Sa panahon po ng Old Testament, sa Genesis, kung kilala po natin sila Eva at Adan, sila po yung unang tao sa mundong ito, nang sabi ng Diyos sa kanila, huwag nilang kainin yung sinasabi pong puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Huwag po nilang kakainin yun. Yun po ang bilin ng Diyos sa kanila po ng panahon na iyon. At kapag once na kinain po nila iyon, ang sabi po ng Biblia, siguradong mamamatay kayo. Iyon ang bilin ng Diyos kala Eva at Adan na huwag po nilang gagawin. Dumating ang panahon na meron pong pumunta pong isang wicked one na walang iba kundi si Satanas. Sumali po siya sa ahas at yung time na yun nagsalita ang ahas. Na sinabi ng ahas kila Eva at Adan na kung kakainin nila yun, magiging madunong sila at parang magiging Diyos sila kapag kinain po nila yun. Dahil sa pagtukso po ng ahas sa kanila, pinakinggan nila ang ahas at doon po nagmula ang kanilang paniniwala. Doon dumating yung kanilang paglabag, pagsuway sa utos ng Diyos, nang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kakainin. Dahil tinukso sila ng ahas, nakinig sila sa ahas, naniwala sila, yun na ang nangyari. Kaya pagdating po dito po sa sinasabi ng Biblia, sa Romans chapter 5 verse 10, na sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa mundo, kaya lahat ng tao ay nagkasala. Kaya yung sabi-sabi ng ibang naririnig natin sa ating kapwa-tao, walang perfect, walang matuwid, walang kahit isa, walang perfect. Lahat makasalanan, yes, dahil sinasabi yan ng Biblia. Yan po yung nangyari sa Old Testament doon kila Eva at Adan sa Garden of Eden. Dahil sa pagsuway po nila sa utos ng Diyos na huwag kang kainin, ganun ang nangyari. Pumasok sa daigdig na ito ang kamatayan, ang kasalanan, ang sumpa, ang kahirapan. Kung hindi sana nila sinuway ang utos ng Diyos, ang tao sana hanggang ngayon, umaabot ang tao sa mahabang edad. Siguro umaabot ng 500 years, 600 years, 1,000 years ang buhay ng tao. Pero dahil sa kasalanan, sa pagsuway ng utos ng Diyos sa kanila, dahil nakinig sila sa ahas, yun ang nangyari. Nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil lumaganap ang kasalanan sa tao. Kung makikita natin, kung pag-aaralan mo ang Biblia, ng tao umaabot ang edad nila 500 years, 600 years. Ang pinakamataas na edad na nakatala sa Biblia, si Methuselah, umaabot ang kanyang edad ng 969 years sa mundong ito. Ganon kahabang buhay ni Methuselah. Dahil sa paglaganap ng kasamaan sa mundong ito, umikli na sa panahon ni Noe na sinabi doon na pagkatapos ng baha, ang buhay ng tao aabot na lang ng 120 years. Kaya may mga nababalitaan tayo minsan, umaabot ng 101, 102, 103, 105 years old na tao, pero hindi lahat. Yun po ang naganap noong unang panahon. Kung bakit sinabi sa John 3:16 na sino mang sumampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapapahamak. Ito po yun. Ito ang kasagutan ng ating kalalagayan ngayon, mga kapatid, mga kabarangay. Lahat po tayo ay kinakailangan na sumampalataya sa Panginoon dahil ang ating kalalagayan na sinasabi ng banal na kasulatan ay makasalanan po tayo. At kitang-kita naman po, di ba? Kitang-kita naman po dito sa mundong ito. Nalaganap ang kasalanan sa mundong ito. Yung bibig ng tao, grabe po yung lumalabas pag siya po ay nagagalit. Tama po? May lumalabas na mga hindi magandang pananalita. Ito po ay pruweba lang na ang tao ay nagkasala. Lahat
ng tao ay nagkasala dahil yung sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 10, no one righteous, no one. Wala ni isang matuwid, wala kahit isa. Kaya walang perfecto na tao sa mundong ito. Kaya naparito ang Panginoon upang tayo po ay hanguin mula doon sa ating nagawang kasalanan o sa ating minanang kasalanan. Yun po ang dahilan kung bakit si Jesus Christ naparito sa mundong ito, kung bakit po siya napako sa cross, sa Kalbaryo, dahil nakita niya ang kalalagayan nating mga tao na kung walang tutubos po dito, mapapahamak po tayo sa apoy na naglalagablab sa impyerno. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia, kung ang iyong kanang kamay ay sanhi ng pagkakasala, sabi po ng Biblia, putulin mo ito, kaysa ang buong mong katawan ang mapasa impyerno. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, kung ang mata mo ang pinagmumulan ng kasalanan, mas magandang dukitin mo ito kaysa ang buong katawan mo ang mapunta sa impyerno. Kung ang kanang paa mo ang sanhi ng pagkakasala, sabi po ni Jesus Christ, mas maganda lang putulin mo ang iyong paa kaysa ang iyong buong katawan mapasa impyerno. Anong gustong sabihin ni Jesus Christ dun sa atin? Yes, nagkakasala ang ating katawan. Normal yan sa tao na magkakasala dahil may mana nga po tayong kasalanan. At gusto ipakita ni Jesus Christ kung bakit na sinabi yun, totoo ang impyerno sa mga taong patuloy sa pagkakasala. Pero ito ang good news. Naparito si Yesu Cristo 2,000 years ago sa mundong ito para sa mga makasalanan. Upang anong gawin? Magsisi sa kasalanan. Wow, yun ang good news. Naparito si Jesus sa mundong ito upang tayo po'y abutin, tayong taong makasalanan upang magsisi sa kasalanan. Amen po ba? Barangay Nagtupakan, salamat sa Diyos dahil nagkakaroon po ng ganitong pangangaral ng salita ng Diyos sa barangay natin. Isang bagay na ating pinaparagalan ng Diyos sa barangay natin na ito kung may salita ng Diyos na pinapangaral sa lugar. Amen po ba? Kaya mga kapatid, malaking maitutulong ang salita ng Diyos sa isang tao. Maraming mga tao nagpapatotoo, pati mga mayayaman. Pati po sa loob po ng Malacanang o sa Senado, doon mga senador sa ating bansa. Marami nagpatotoo kung paano sila binago ng Panginoon. Isa na po si Manny Pacquiao, na ating senador. Isa na din po si Villanueva, si Senador Joel Villanueva. Marami pong mga senador na binago ng Panginoon dyan at ipinapangaral ang salita ng Diyos. At nung nakarang administrasyon ng Duterte, ibinabaan ng Malacanang ang pagsusulong ng pangaral ng salita ng Diyos na ibinaba po sa mga barangay, bawat barangay sa Pilipinas. Yun po isang pagpapala sa tao na kapag ang salita ng Diyos ay nahahayag ito sa ating mga tao. Amen? At marami po tayong naririnig ng mga tao, nung sila daw ay nakarinig ng salita ng Diyos, gumaan ang kanilang pakiramdam. Nung daw sila ay nakarinig ng salita ng Diyos, lumakas daw ang kanilang pakiramdam at nagkaroon daw sila ng pag-asa. Amen po ba? Bakit? Ano bang meron sa salita ng Diyos? Ano po bang meron sa salita ng Diyos? Dahil sa salita ng Diyos, may kapangyarihan na bumabago sa buhay ng tao. Kahit gaano kasama ang tao, kung ito ay tumating sa kanyang kaloob-looban, sa kanyang puso, ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, para isang itong martilyo na kayang tumurog ng pusong bato, na matitigas na puso. Ganun po ang salita ng Diyos. Kaya kung ang salita ng Diyos tinanggap natin sa ating buhay, mga tao, dito sa mundong ito, isa ka pong napakapalad. Amen? Dahil ang salita ng Diyos may kapangyarihan na magbigay ng pag-asa sa tao, may kapangyarihan na tumuwid sa tao, may kapangyarihan bumago ng buhay ng tao. Amen? Maging sino ka man, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, na kapag ang salita ng Diyos tinanggap mo sa iyong buhay, para po itong isang binhi, bukol, na kapag tinanim mo ang bukol, sisipon, tutubo hanggang siya ay lumaki. Ganon din po ang salita ng Diyos.
na kapag pinapasok sa ating puso, balang araw makikita mo, sisibol yan at darating ang panahon na yung salita na tinanggap mo sa puso mo, magiging buhay sa iyan. At ito po yung magbabago ng ating buhay. Kaya itong sinasabi po ng Biblia na ating binasa, na kapag ang isang tao ay sumampalataya sa bugtong na anak kay Hesus Kristo ay hindi mapapahamak, na tinutukoy niya dito, hindi mapapahamak sa apoy na naglalagab sa apoy ng impyerno. Mga kabarangay, ang buhay po natin sa mundong ito napakaikli lamang. Ikumpara mo ang taon, 100 years, sa eternal life. Ikumpara mo ang 100 years sa billion years. Gaano po siya, gano'n ang agwat niya, para siyang tuldok lang. Na ang buhay ng tao ay napakaikli lang sa mundong ito. After 100 years, iba na naman ang tao sa panahon na iyon. After 100 years, yung mga pinundar mo, pinaghirapan mo, iba na ang makikinabang sa susunod na henerasyon. Iba na naman ang tao ng panahon na iyon. Kaya huwag natin isipin tayo mga tao ay mananatili tayo habang buhay sa mundong ito. Lahat ng relasyon sa mundong ito ay pansamantala lamang. Maging ang iyong asawa, maging ang iyong nanay, ang iyong magulang, maging ang iyong kapatid, kamag-anak, pansamantalang relasyon lang yan. Ang gusto ng Panginoon, idala tayo sa pangwalang hanggang buhay. Ano itong pangwalang hanggang buhay? Ito po yung nasa buhay ng ating Panginoong Yesus. Na kaya kailangan ng bawat tao lumapit kay Yesu Kristo. Bakit? Nasa Kanya ang totoong buhay. Dito sa mundong ito, itong buhay na ginagagalawan po natin, pagsasanay lang ito, pag-exercise lang ito ng buhay sa dalawang klaseng buhay na pipiliin natin. Buhay sa impyerno, buhay sa langit. Amen po ba? Pag-exercise lang sa totoong buhay, dahil ang totoong buhay natin sa walang hanggan, buhay sa impyerno, buhay sa langit. Kaya kung anong pipiliin natin sa mundong ito ng pag-ensayong buhay, yun ang magiging tayo. Gusto mo pumunta ng langit? Kailangan may katulad ka na access sa langit. Meron kang katulad sa langit na buhay. Amen po ba? Gusto mo pumunta ng impyerno? Kailangan ang buhay natin sa impyerno, meron din katulad sa impyerno pamumuhay. At kung gusto natin pumunta ng langit, dapat yung ating trabaho o ang ating gawa sa mundo, makalangit din po. Hindi maaaring magbunga ang masamang puno ng mabuting puno. Hindi maaari po yun. Ang ibubunga ng masamang puno, masama rin yan. Hindi rin maaaring magbunga ang mabuting puno ng masamang bunga. Ang ibubunga ng mabuting puno, mabuti din yun. Hello po? Parang ganito. Hindi magbubunga itong punong manggang ito ng apon o ng ano po bang prutas o ng papaya, sabihin natin ano man yan, nyog, buko. Mangga yan eh. Ang ibubunga ng puno niyan, mangga din. Ayon sa kanyang uri. Hello? Ayon sa kanyang uri, ano yung na-study ipakita dito? Si Jesus ay matuwid. Yes. Si Jesus ay banal. Si Jesus nagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus nagbibigay ng pag-asa. Si Yesu Kristo na ating pinaglilingkuran, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung dito tayo susunod, nang sabi ng Biblia, siya po yung puno, totoong puno ng ubas at tayong mga sanga. Kung tayo ang sanga, dapat maidugtong tayo sa totoong puno. At kung ano ang puno, siya ang bunga. Tama po ba? Nakikita natin sa mundong iyan. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Yes, nakikita yan sa mundong ito. Halimbawa, yung tatay mo, ganun siya. Siyempre, yung anak, dahil nakikita ng anak, magiging ganun din siya balang araw. Tama po? Halimbawa, yung tatay magalangin. Mabait yung tatay. Nakita ng anak, dahil nung siya nabubuhay, gagayahin din ng anak. Hello? Pero kung nakita ng anak, yung tatay masama. Dahil nakikita ng anak yung huwag tuturuan, gagayahin niya yun kasi nakikita niya yun. Hello? Kaya kung anong puno, siya ang bunga. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Yung gustong ipakita dito ng Biblia, piliin natin si Yesu Kristo na ating maging puno. Kasi doon sa puno na yun, magbubunga ng mabuting bunga. May kapananan, may magandang asal, may mababang loob,
maamong puso. Hello? Ang kabaliktaran mo doon, kapag mataas, mabangis, madamot. Yes, yung kabaliktaran nyo kay Satanas na lahat yon. Ang kabaliktaran kay Jesus Christ kay Satanas. Ang kabaliktaran ng kadiliman, liwanag. Ang kabaliktaran ng kamatayan, buhay. Kung wala tayo kay Jesus Christ, nasaan tayo? Kung wala tayo sa liwanag, nasaan tayo? Lahat kabaliktaran, wala sa gitna, walang neutral. Kaya tayong mga tao nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon. Alalahanin natin, sabi ng Santiago chapter 4, verse 14, hindi natin alam ang araw ng bukas. Hindi, walang nakakaalam. Ang Diyos lang nakakaalam. Kaya kung ang buhay natin ngayon ay hindi mo inilalapit sa Diyos, hindi ka magre-repent, magsisisi sa kasalanan mo, hindi natin alam ang araw ng bukas. Di ba, may nababalitaan mo tayo, kausap ko lang, kinabukasan, pinag-uusapan na. Kasama mo, nagkakape, kinabukasan, pinagkakapihan na. Hindi natin alam ang araw ng bukas, tayo tao lamang. Kung ang bakal, kinakalawang, tayo pa kayang mga tao, sobrang sipag natin, walang tayong panahon sa Diyos. Mga kapatid, after 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, 10 years, 100 years, wala na tayo sa mundong ito. Iba na ang mabubuhay sa panahon na yun. Kaya habang nabubuhay ka, nabubuhay tayong mga tao, magbigay tayo ng parangal sa Diyos. Dahil siya nagbigay ng buhay na ito sa atin. Amen? Huwag natin ibuhos ang buong buhay natin sa pagtatrabaho lamang at walang panahon sa Diyos. Hello? Magbigay naman tayo ng panahon sa Diyos. Dahil kapag nagkasakit po tayo, tayong mga tao, binigyan tayo ng Diyos ng pangmayaman na sakit. Kamusta yung ating pinundar? Baka doon lang mapupunta sa ospital, sa mga bills. Kaya magbigay tayo ng panahon sa Diyos. Dahil galing sa Diyos ang ating buhay, maging ang ating hininga. Anytime, pwede tanggalin ng Diyos ang ating hininga. Tandaan po natin, ang Diyos nagbibigay, ang Diyos kumukuha. God is in control. Kaya kapag ang buhay na ito hindi nakita ng Diyos, na hindi magandang kanyang ginagawa, pag nag-desisyon ng Diyos na ipahinto ang hininga po natin, anong mangyayari sa atin? Pag nag-desisyon ng Diyos na pinahinto ang ating hininga tayong mga tao dahil hindi tayo nagbigay lugod sa Kanya, anong mangyayari sa atin? Mamatay. Hindi mo naman pwede kasuhan ng Diyos. Kakasuhan mo ang Diyos dahil hindi mo makasuhan. Ano yan? Sa patas, sa gobyerno? Hindi po. Kaya ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Siya ang Diyos na pumapatay. Siya ang Diyos na bumubuhay. Siya ang Diyos na nagbibigay. Siya ang Diyos na kumukuha. Kaya mas maiging piliin natin ang Diyos sa buhay na ito. Kristiyano, hindi Kristiyano, lahat mawawala sa mundong ito palang araw. Ayaw at sa gusto po natin, mawawala po tayo sa mundong ito. Aharap tayo sa Diyos. Huhukumin tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginawa sa mundong ito. Sabi doon, yung mga masasamang sinasabi natin, palang araw, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga sinasabi sa ating mga bibig. Kaya mas piliin mo lang magsalita ng mas maayos, magsalita ng mas mabuti. Amen? Yes, salitain mo lang ang salita ng Diyos. Una, lumapit tayo sa Diyos, magsuko tayo ng buhay sa Diyos. Siya po ang may hawak ng buhay ng tao. Ang sabi ng Biblia, dito mo sa Mateo chapter 10, aanihin mo ang kayamanan ng mundong ito. Makamtan mo man ang kayamanan ng mundong ito. Makamtan mo man ang maraming pera. Walang kabuluhan lahat ito kung mapapasa impyerno naman ang ating kaluluwa. Kaya ito po ang dahilan kung bakit may pangangaral ng salita ng Diyos, bakit nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, simulan na po natin lumapit sa Diyos. Humingi ng tawad, pagsisihan. Lord, tulungan mo po akong baguhin ang buhay ko. Panginoong Jesus, tulungan mo po na makasunod sa iyo. Dahil sa pagsunod kay Jesus, may totoong buhay. May pagbabagong buhay, may magandang pamumuhay. Hindi lang yun, na kapag inilapit mo ang buhay mo sa Diyos, pati ang iyong sambayanan, pati ang iyong pamilya, paabaguhin din ng Diyos. Amen. Amen? Dahil sa iyong paglapit sa Diyos. Kaya, lahat ng ito may kabuluhan sa harapan ng Diyos, itong salita ng Diyos na ating pinapakinggan. Kaya hinihintay lang tayong mga tao
na tayo po ay lumapit sa Diyos, pagsisihan, talikuran, ang kasalanan. Mas maigi nang magsisi sa unahan kaysa sa hulihan. Ayun sa kasabihan po natin, ang pagsisisi sa huli. Dapat ngayong nakarinig ka ng salita ng Diyos, magsisi na po tayo sa kasalanan natin. Yung ating mga iniimpok na kayamanan sa mundong ito, hindi po tayo kayang iligtas ko sa impyerno. Hindi kanya kayang hanguin sa impyerno. Sa Lucas chapter 16, meron po itong isang lalaking napakayaman. After ng kanyang buhay, nung siya po ay nalagutan ng hininga, pupunta po siya ng impyerno. Hindi siya kayang iniligtas ng kayamanan niya, na inimpok niya. Kaya hindi po tayo kayang iligtas ng anumang mga material na bagay sa mundong ito. Ang magliligtas sa atin, Acts chapter 4 verse 12, ang sabi po doon, walang ibang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit, kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Hesukristo ang makapagliligtas po sa atin. Yes, nakakatulong po ang ating mga inaniban na religion. Pero ang nagliligtas pa rin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya doon matatagpuan ang kaligtasan. Kaya mga kabarangay, habang maaga pa, habang tayo po ay malakas pa, habang may buhay pa tayo sa mundong ito, lumapit na po tayo sa Panginoon, pagsisiyan ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at sumunod kay Hesukristo na nagpapatawad ng kasalanan po natin. Amen? Amen. Mahal po tayo ng Panginoon, barangay Nagtupakan. Hindi po aksidente kung bakit may mga ipinapadala ang Diyos dito sa lugar natin ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Hindi naman po kayo sinisigin. Di ba kapag may nangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman po kayo sinisigin ng bayan. Ang gusto na ng Diyos, tanggapin ang salita ng Diyos, matutong sumunod sa Diyos. Dahil maikli lang ang buhay natin sa mundong ito. Amen? Amen. Maikli lang ang buhay natin sa mundong ito. Yung nga po yung sinasabi po sa Santiago chapter 4 verse 14, hindi natin alam ang araw ng bukas, para po siyang hamog na bigla lang nawawala. Ganoon ang buhay ng tao. Napakaikli ng buhay ng tao, pero ang magiging resulta nito, walang hanggang kapahamakan or walang hanggan sa piling ng Diyos. Dalawa lang po. Kaya tayong mga tao, piliin na natin si Hesukristo bilang Panginoon. Sabi sa John chapter 10 verse 9, sabi ni Jesus Christ, ako ang pintuan. Sabi ni Jesus Christ, ang sino mang pumapasok sa akin, sabi ni Jesus Christ, ay maliligtas. Ito na yung panahon na dapat nating kilalanin si Jesus. Ito na yung panahon na tayo pumasok sa buhay ni Jesus dahil may buhay na walang hanggan doon. Kasiya-siya at ganap na pamumuhay. Amen? Dahil pag tumating yung panahon na huminto ang ating hininga, hindi po yan mapipigilan ng tao. Pag dumating ang panahon na huminto ang ating hininga, umunat ang ating katawan, hindi mo na makikita ang iyong mahal sa buhay, ang pamilya, hindi ka na makapunta sa trabaho mo, o makikita ng mga gandang tanawin, hindi na, wala nang balikan. Ito yung panahon na dapat natin seryosohin ang buhay natin sa Diyos kung ano ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, humingi ka na ng kapatawaran sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Mahal po tayo ng Diyos. Huwag po natin sanang hayaan ang sarili natin lumalapas sa kasalanan. Sabi ng iba, enjoy now, suffer later. Hello? Enjoy now, suffer later. Mangyayari yun kung hindi po tayo lalapit sa Panginoong Diyos na nagbibigay ng buhay. Ay kung ano mga kasalanan kumapapit sa ating katawan, ang sabi ng Romans chapter 12, itakwil na natin, iwaksin na natin ang mga kasalanan kumakapit sa ating katawan. Simulan ang paglapit sa Diyos. Amen po ba? Mahal po tayo ng salita ng Diyos, barangay Nagtupakan. Hindi ito aksidente kung bakit nangyayari po ito sa ating barangay. Ito po ay plano ng Diyos, ang salita ng Diyos ay may parating po sa inyo. Ngayon, nasa sa inyo na po ang pagdidesisyon kung tatanggapin ba natin ang salita ng Diyos sa puso natin or hindi. Ganun lang po. Kaya mas maigi na pahalagahan natin ang salita ng Diyos,
pahalagahan ang mga gawain ng Diyos, ang mga makadiyos na bagay bago dumating ang panahon. Tama na ang pagpapatuloy sa kasalanan. Hindi pa mo ba tayo nagsasawa doon? At ang magiging resulta doon, kapahamakan lamang? Tama na ang paggawa ng kasalanan dahil kapahamakan lang din ang may dudulot yan sa buhay po natin. Pagkos patutong ipasakop ang ating buhay sa Diyos. Kaya ang Panginoon gumagamit ang mga kanyang mga lingkod upang iparating po sa atin na mahal po tayo ng Diyos na huwag na po tayong magpatuloy sa pagkakasalang muli. Dahil sa kasalanan, hindi tayo papakinggan ng Diyos kung mapatuloy ang kasalanan sa ating katawan. Yun po sinasabi sa Isaiah, the book of Isaiah. Dahil sa inyong pagsalansan, sa karumihan ninyo, sa mga dugo ng inyong mga kamay, dahil sa mga kasalanan ninyo, hindi ko kayo pakikinggan, sabi ng Diyos sa salita niya doon. Kaya, kailangan na po natin talikuran, pagsisihan ng ating mga kasalanan, at sumunod kay Jesucristo na ating Panginoon. Amen? Sabi niya po doon, sa ating binasa kanina, ang sinumang sumampalataya kay Jesus Christ, sa anak ng Diyos, ay hindi na mapapahamak sa naglalagablab sa apoy ng impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, ito po, gusto ko pong linawin sa inyo. Yes, nakarinig po ako ng salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, sabi ni Pastor, magkakaroon daw ako ng buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? 500 years, 1,000 years, 10,000 years, sa mundo kasi buhay na walang, hindi po yun, ang gusto niya sabihin. Ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan dito sa Biblia, ito yung buhay na katulad sa Diyos. Godly life. Eternal life, ito po yung kapangyarihan ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa atin. Amen? Buhay na katulad sa Diyos. Buhay na ito'y hinahanap sa kaharian ng langit. Amen? Na kapag meron ka nito, buhay na walang hanggan, life of God, katanggap-tanggap po tayo sa kaharian ng langit. Yun ang hahanapin sa kaharian ng langit. Life of God. Hindi po ang ating religion. Amen po ba? Dapat malinaw sa atin. Hindi po hahanapin sa langit ang ating religion. Ang hahanapin sa atin, ang makakapasok sa kaharian ng langit, yung may buhay na katulad sa Diyos. At ito ay matatagpuan kay Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ, 100% man, 100% God. Sa paano natin masabi siya po 100% man, 100% God? Si Jesus, na katawang tao, yes, ipinanganak kay Maria. After po siyang ipinanganak, lumaki, siya po yung pinako sa krus ng Kalbaryo. After 3, nung pinako po sa krus ng Kalbaryo, namatay po siya. After 3 days, ano nangyari kay Jesus Christ? Nabuhay na magmumuli sa mga patay. Ang ibig sabihin, si Jesus ay Diyos. Yun ang sinasabi ng Holy Bible. Hindi po tayong mga taong nagsabi nun. Ang Bible ang nagsasabi na si Jesus ay Diyos na nagpapatawad ng kasalanan at siya po ang ating Panginoon na magliligtas sa ating kalalagayan na makasalanan. Amen? Yun ang good news. Yun ang magandang balita. May kapamaraanan na tayong mga tao na makakaiwas sa apoy ng impyerno. Pero kung hindi mo gagawin yon, hindi natin gagawin yon. Sabi nga ng isang pastor, kung hindi natin gagawin ang pagsampalataya kay Jesus, sanayin mo rin sarili mo na sumigaw. Kasi doon sa impyerno, puro sigaw lang doon. Anong isisigaw mo? Siyempre, sakit. Ano bang pakiramdam na napaso sa apoy? Diba? Anong lasa ng apoy? Ng mapasok? Diba masakit? Mapasok ka lang tayo sa tamputsyo ng motor, talagang mapapasigaw ka eh. Papasok ka sa apoy, doon sa sinasalang mo doon sa lutuin, mapapasigaw ka ng sakit. O yung patalsikan ka lang nakukulong mantika, diba? Mapapasigaw ka ng sakit. How much doon sa impyerno na naglalagablag na apoy? Para po siyang dagat, kung ilalarawan po natin, para po siyang dagat, pero hindi tubig. Apoy na asupre. At ang mga uod doon, sabi doon, merong uod na hindi namamatay. Kaya doon pupunta ang mga taong hindi sumasampalataya kay Jesucristo. Kaya habang may panahon pa, habang may hininga pang dumadaloy sa katawan natin,
Kailangan na natin lumapit kay Jesus Christ na ating Panginoon. Amen? Last verse na gusto mo mong iwan po sa inyo sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Ganito po ang sabi sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y binuhay na muli ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon itinuturing ng matuwid ng Diyos na nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at gayon ay naliligtas. Yes, hindi nagsisinungaling ang puso po ng tao na kapag ito po ay sumampalataya kay Jesus. Kapag puso ang ginamit, sigurado, totoo po yan. Amen? Kaya itong puso natin, ilapit natin sa Diyos, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko. Panginoon, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ang tagapagligtas ng buhay ko, Panginoon. Amen? Yun po ang ating gawin habang tayo po ay nabubuhay sa mundo nito. Salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng Diyos at nais ko po kayong idalangin sa hapon na ito. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ipangaral ang iyong salita sa barangay na ito, barangay ng Tupangan. Lord, salamat sa mga mensahe na nabitawan at narinig po namin na ito, Diyos, ay maging isang pagpapala po sa amin na, Panginoon, na iyong salita ay tumiwo sa aming puso na one day, Panginoon, na matututo po kami, Panginoon, na magbibigay pagpapahalaga ng iyong salita at matuto na po kami sumunod sa iyo. Panginoon, huwag niyong hayaan, o Diyos, ang lahat ng nakarinig ng salita ng Diyos, nakarinig, Panginoon, ng iyong salita, na ito yung magiging walang kabuluhan po sa kanila. Panginoon, tulungan niyo po sila na makasunod sa iyo at tulungan niyo po sila sa kanilang kalalagayan at dumating ang panahon na ang pagbabago ng buhay na matatagpuan nila sa iyo, Panginoong Hesus, Lord, ay ito po ay ipapahayag nila, ipapatotoo nila balang araw kung paano ka, Panginoong, kumilos sa kanilang buhay at paano sila nabago ang kanilang buhay. Mula sa kasalanan, patungo sa liwanag ng aming Panginoong Hesus. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. I-bless niyo po ang bawat pamilya dito sa barangay ng Tupangan. I-bless niyo, Panginoon, ang mga barangay opisyales, Panginoon, ang kanilang pamumuno na may sagawa ng tama, Panginoon, dito sa barangay nito, na ang salita mo, Diyos, ay bibigyan po nila ng respect, honor, ang iyong salita sa barangay nito. At yun ang magiging way, Panginoon, ang pagpapala ay dadaloy sa barangay nito. Kaya salamat, O Diyos, sa mga namumuno sa barangay nito, pagmula, Panginoon, sa kapitan, hanggang sa pinakamababang panunungkulan sa barangay nito, O Diyos. I-bless yung kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong pagsama sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless po sa bawat nakarinig po sila. Kape? Kaya kape? Muli na buhay, sister ba